Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Ako nga po pala si Makoy, para your showbiz bro, ang yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At para sa special episode ng Machong Chismisan, meron tayong special guest part ng kabataan natin to. Madaming, alam niyo naman, recently puro retro episodes tayo eh. Pero nakita ko nga siya recently na nagla-live sa TikTok. Sinubukan kong i-invite sa show natin. At sa swerte naman, pinansin niya tayo at sumama siya dito sa show. Part siya ng isa sa mga biggest na shows nung kabataan natin na Sineskwela. Isa siya sa mga main characters doon. At bago pa nabuhay, bago pa sumikat sa Pilipinas si Ant-Man. Siya yung parang mas tinatalo pa niya si Ant-Man sa pagliit. Pero malaking-malaki na siya ngayon. Walang iba kundi si Sir Brennan Espartines. Hi Sir Brennan! Hello, Brother McCoy, sa lahat ng naikinig ng ating podcast. Ayan, maraming salamat for the invite. Yan, Brennan, bago lang tayo magtuloy, kailangan ko lang i-acknowledge na nandito ngayon sa room yung isa sa mga Patreons natin, si Cam Strikes. And pinag-uusapan namin over the weekend na ikaw nga yung magigis. And kinilig siya ng sobra, kaya kahit na madaling araw ngayon doon sa kanila kasi based siya sa US. Oh, wow. Gumising siya ngayon kasi nga ikaw daw yung childhood crush niya. Good morning, Cam Strikes. Ayan. Kinikilig-kilig pa yan. Pero yun nga, sige, speaking, siguro sanay ka na naririnig mo na isa ka sa mga childhood crushes nila growing up. Madami bang ganun pag nakikita ka nila sa labas? Not face-to-face sa akin sinasabi. But I mean, when I stream tsaka sa mga comments, I do get that naman din. Nagtataka nga ako kung bakit kasi naka-green tights ako. Parang kung titingnan ko sarili ko ngayon na suot ko yung costume, parang naka-PPE ako. Pero ano ba, kasi nakita ko na, to be honest nung recently ko lang nalaman, nag-dots ka rin pala. Technically, hindi siya That's Entertainment. It's just so happened to be a show that was built by Sir Herman Moreno, the late Sir Herman Moreno. So, siya rin yung nagbuo. Alam natin yung glory days nung That's Entertainment. And then, after a few years, gusto niyang buhayin ulit kasi yon. Hindi ko maalala kung anong year yun eh. I think it was year 91? Late 90s to early 2000s ata yun. Okay. Ang pangalan ng show na yun is Best Friends. Ayan. Yung F-E-R-E-N, iba yung spelling ng friends niyan, di ba? Hindi F-R-I-E. F-R-E-N-S lang ata. Walang basta wrong spelling. Wrong spelling. Para lang may paandar. Pero may iba bang ibig sabihin pa yung friends na yun o talagang sadya lang na iniba yung spelling para maging iba siya? Iniba lang. Para lang alam niyo na, yung catchy. Mga K-pop group nga ngayon, yung letter E, 3. Oo, tama. I, number 1. Kumbaga, medyo mild pa nga yun eh. Pero, yung sa Sineskwela, kasi total, yan naman yung isa sa mga para sa akin yan yung isa sa mga pinaka nagpakilala sa'yo sa amin. Paano ka napadpad doon? Ano yan? May audition ba yan? Or napili ka lang ba? Paano yung process na napunta ka doon? Ano kasi, during my younger years, lagi rin ako sumasali ng mga singing contest or let's say, parang child modeling pageant na panglalaki. Like, particularly SM Smart Guy. Yan. May mga Oshkosh Bugash ba dyan? Wala naman. Sponsors yun, mga gano'n. Yung mismong SM malls. Okay, sila yung may pa-contest. Pageant, parang That's My Boy. Ng Itbulaga before. For little boys. So, doon back in 93 if I remember correctly. Tapos I got first runner up din doon. Tapos one thing led to another through the connections nung pageant na yon. Merong mga events yung SM, tapos meron din akong mga nakakasamang ilang mga kabataan din. Through that, parang may modeling event ata. Tapos may parang program na involving kids na sa SM. Naalala ko, nag-rehearse pa kami sa SM Mega Trade Hall noon bago pa yung Mega Trade noon. So okay. Siguro mga 20 kids kami noon. Wow. Tapos doon ko na-meet yung mom ni Sheena, which is si Palikpik, and si Sheena din. Wow.
So si Sheena, she already was doing commercials right and left, may mga ads, mga pictures sa sa magazines and sa mga dyaryo, ganyan. So through that, nagkaroon kami ng connection. Nasa taping na sila ng Sineskwela pala noon, tinawagan nung mom niya, si Tita Chody, yung mom ko. Okay. Nabata ka. May kailangan ng ng young male na cast for Sineskwela. So pumunta kami dun sa studio. Akala naman namin audition talaga siya na pila or what not. It so happened taping na pala talaga siya. Rekta na kagad. Oo, parang siguro they were asked kung sino pwedeng i-refer nila. Tapos through nung sa SM nga ng mga events, naisip nila ako, thankfully. So, sinalang kagad ako, eksena kagad, binigyan na ang linya. Naka-ready na yung tights? O hindi ka pa pinag-tights noon? Tao pa ako noon. Hindi pa ako nag-evolve to the Agaton Pokemon. Hindi pa ako nag-ano noon. So, kailan may sinasabi si Mark dito. Sinong kasabay niya doon? Sa food court ba ginagawa yung parang kwarta o kahon? Actually, yes. Pero hindi ko maalala kung yung SM Smart Guy is ginawa sa North EDSA ba? SM North. Kasi doon may stage dati doon eh. Oo. Sa North EDSA yung yung family kwarta o kahon na stage eh. No? Yes. Diba? Oo. Doon ata or sa Mega Mall. Either doon or sa Mega Mall. Ginawa. Saka ang malupit doon sa stage na yon, habang nagsho-show kayo, pwedeng uminom ng beer doon sa food court dati. Oo. Yung sa gilid. Open yun. Saka pwede mag-yosi doon. Dati doon. Mga panahong yun, sobrang saya eh. Rock and roll eh. Rock and roll, ganun talaga. Pero yun nga, ang best example na yun nga yung mga connections mo minsan, kung paano mo pinapakitunguhan yung mga tao. Yun yung magdadala sa iyo minsan sa magagandang bagay eh. Kasi kung hindi maganda yung naging connection mo with Palikpik, I doubt na irerekomenda ka nila eh, no? Yeah, and aside from being competent and good at what you're doing or kung anong skill na yon, yung talaga yung how you treat others, how you are to work with. Number one sa akin yun. Kahit naman siguro sino, di ba? I would rather work with someone na sakto lang yung skill set sa kailangang gawin, tapos sobrang okay ka trabaho, walang problema. Kaysa yung parang medyo difficult pakitunguhan, tapos sobrang galing nga, pero yun nga, parang di kayo magkaroon ng productive environment dahil mahirap sa pakitunguhan. No, totoo naman talaga yun. Pero gusto pa yun. Pero balik tayo dun sa Sineskwela experience mo. Mga ilang taon ka nung pumasok ka doon? Mga 7? Mga ganun? 94 ako pumasok. So around 8 years old ako noon. 8. Ano yun? Parang, ano ba yun? Instant celebrity? Instant celebrity ka ba sa school noon? Kasi syempre, halos lahat ng mga kaidaran mo noon, tawag dito, nanonood nung show mo. Well, ang weird lang doon, di ba naalala nyo kung sa elementary, kung naalala nyo merong parang portion na ETV, pinupush natin ng DepEd. ETV, oo. So, ang ginagawa, let's say, ang subject is science. Sineskwela, di ba? Ang mangyari, ititigil yung lecture, imbis na mag-lecture, manonood kami ng isang episode ng Sineskwela. Tapos nandun ka. Ang medyo weird nun, siyempre nandun ako, di pinapanood yung sarili ko. Tapos imbis na manood yung mga kaklase ko, paano ka lumipad? Paano ka lumiit? Actually, nanood ako recently nga din nung episode eh. Ang pinanood kong episode yung pumasok ka doon sa test tube, tapos may asukal na sinusunog si Tita Winnie. Basta kung saan naman ako pumapasok doon. Paano ako masok doon? Ang itsura. Ako naman, ini-explain ko na hindi naman talaga totoo yun. Kumbaga, pero sila aliw siyempre, bilang parang bago sa kanila, tapos kasama nila yung pinapanood nila. Nagigets ko naman. So aliw na aliw sila. Uy, galing lumilipad ka pala. Sige, lipad ka nga. Pero ikaw, ano yung pinaka-memorable na experience mo doon sa Sineskwela? Sineskwela, pinaka-memorable ko would be siguro yung tao pa ako.
Okay. Paano ba yung transition nun? Paano ba yung transition? Kasi sabi mo nga nung una tao ka pa. Paano ka, ano ba yun? Binigyan kayo ng superpowers? Paano nyo nakuha yung powers nung pagiging Agatom? Walang origin story kung paano Parang nangyari. nag-decide lang na next episode, Oo, Agatom ka na, ganun. nag-reformat sila. Nag-reformat just to Okay. keep things new, just like any other show naman. Okay. Ang original kasi ang naaalala kong cast, sina ano pa yan eh, sina John Prats. John Prats pala, okay. Sina Paula Peralejo. Okay. Yan, sila yung mga naunang ano, tapos sina Sir John Santos, sina John Santos naalala ko yan. Cordero, yan mga orig na Tita cast. Winnie. Si Christine Bersola, ang alam ko parang towards the middle na ata siya pumasok na bago mag-transition. Naging Anatom siya. Pero tao din siya nung umpisa. Oo. So, ayun, yun muna yung nangyari. Brennan pa ako noon, tapos pumasok si Sheena, then andun si Maan, which is eventually siya yung naging Kulitsap. Si Kulitsap. Okay. So, yun. Maan Munsayak. Maan Munsayak. Ayan, quick ano lang, trivia kung nasaan na sila ngayon. Ayun, sige, maganda yan. Sige. Si Maan is, I think, till this day, she's a nurse. So frontliner siya, especially nung pandemic. Wow, okay. Tapos, Sheena is one of the heads na rin ata sa events ng SM Supermalls. Wow, connected pa rin siya sa SM. Recently ko lang nalaman actually. Okay. Kasi I had also hosting stints for esports events. Okay. And mga, yung Roblox events ng Cyberzone, SM Cyberzone. I happened to got the chance to host that itong April ata, March through April. Tapos doon nagkaalaman, parang kilala mo si ganyan, yung isang nakasama ko doon sa event. So one thing led to another, yun, nagko-connect, nalaman ko, part na pala talaga siya ng ng SM events. And when you say si Sheena, si Palikpik po yun, mga kaibigan, si Palikpik. Okay. Tapos yung cute si Ugat na batang Puno, isda. si Ugat Puno, si Groot, yung OG na Groot ng Pinoy. si Rubak, no? Si Sir Rubak. Tatlo actually naging sila. Tatlo ba? Tatlo ang naging Ugat Puno. Pero ang OG is si Direk Rubak Valle. Okay. Siya yung OG. Tapos for some reason siguro meron siyang ibang work or what not, hindi talaga kayang tamaan ng schedule. They had to find someone na mag-sub. Yes. Which is sumunod si Kuya Dong Puno. Don or Dong Puno. Not to be confused with the not to be confused doon sa Dong Puno na journalist. Yeah, lahat sila theater actors. Okay. Tapos yung isa si Kuya Herbigo. Ang weird lang, Dong Puno pangalan mo tapos ginawa kang puno sa show. Hindi ko nga alam kung puno nga yung apelyido niya eh. Baka trip niyo lang tawagin siyang Dong Puno. Basta yun, tatlo sila. Si Direk Robac, si Kuis Dong, si Kuis Herbie. Ayan, yun yung tatlong Ugat Puno. Ang may balita na lang ako is si Direk Robac, which is, yun nga, yung original Ugat Puno natin. He does the events, siya nag-direct ng mga corporate events, nakikita kami from time to time. Hindi lagi, pero pag nagkikita kami, uy, Direk, ikaw pala punong abala dito. So, ayun, doon ko siya nakikita. Anatom is ang wifey ni Kuis Julius Babaw. Tama. Ang Iron Man ng Pinas. Tony Stark ng Pinas. By the way, si Sir Rubak, may YouTube channel si Sir Rubak. Fina-follow ko yung YouTube channel niya. Pinopost niya yung mga ano niya dati sa mga tawag dito sa teatro. So kung gusto niyo check Rubak V yung pangalan ng channel niya. Yeah, I'll check that out. Meron kaming GC. Okay. Kasi nung during the pandemic, nagkaroon kami ng Zoom Eskwela. Parang online reunion ng original cast ng Sineskwela. Okay. It happened twice. Yung pangalawa, nandun na sina Agatha Tapan, sina Alison Luwalhati, yung mga iba pang naging cast din ng Sineskwela. Alabas dun sa mga may costume. Okay. Sige, ito naman yung next question ko. Kasi paano, 'di ba ilang taon tumakbo yung show? Paano naman ikaw, parang ikaw, nagibibinata ka na rin noon kahit papaano. Ano ba, nauna ba yung nakarating ka sa awkward stage o dumating na muna, mas naunang dumating yung tatapusin na yung show? What really happened was, number one,
lumaki na rin ako. Oo. Yung costume ko, hindi na kasya, hindi na bagay. Kasi, bakit? kapag, yun na yun. O yun. Yun. Felix na tayo. Felix na. Felix na tayo eh. At saka pag umaalis kami ng on location, let's say, na hindi sa studio, parang naalala ko nung pumunta kami ng Paete para dun sa mga paper mache. Tama ba? Dun sa Paete yan, di ba? Tapos giant parol saan nga yun dyan? Parol? Nakalimutan ko kung saan. Pampanga? Hindi ba sa Pampanga? Yes. Nakakatom ako nun. So, para akong basically naka-scuba suit kahit saan ako pumunta. Tapos ilang taon na? Mga 13? Siguro na ako nun. Kasi I lasted 4 years. Okay. Kumbaga tinatamaan ka na rin ng konting hiya nun sa get-up mo. Ikaw ba naman? Pambihira. Maglakad ka kaya sa gitna ng tanghaling araw na, 'di ba, sikat na sikat. Tsaka ang init ng costume ko. Kapag mainit siya, doble init din siya for some reason. Kasi helmet din ako eh. Yung helmet. Yung helmet mo. Ako yung unang may Bluetooth noon. Wala pang Bluetooth technology. Ako unang pakauso noon. Yan, para alam nyo lang ha. Oo. Okay, pero feel na feel ko naman yung yung get up ko. Cool kaya nun. Tapos naalala nyo yung Batang X? Yung Batang X, sila G-Boy. Kasi green yung suit niya. Yun yung feeling ko na lang inisip ko. Hindi, superhero ako. Kasi meron sa mata no? Meron sa mata. Tapos yung visor, yung communication device, ayos din naman. Ikaw yung unang call center agent. But anyways, ang nangyari kasi noon, yun nga, lumaki na rin ako. Tapos, kahit pa paano, we kind of exhausted yung naubos na topics for elementary. And they were contemplating yung ABS-CBN Foundation if we should be doing high school version of it. But it won't appeal to high school students yung ganung approach. Tapos pwede na lang siguro kung sexy actress yung naka body tights, pwede na appeal sa high school yun. Sa di ba, sa ATV. Joyce Jimenez, no? Joyce Jimenez, ang taga ko dito yung pangalan na yun. Hindi, yun yung panahon na yun. Sige. Tapos, ang tawag dito, they also tried na parang thinking of another format. Actually, nangyari yun. Naging tao ulit ako. Yung nakakilala nyo. So, towards the end of yung run ng show, nilet go na yung ulit ako. Brennan na ako noon. Tapos meron pumasok, nakalimutan ko yung pangalan nung ibang mga naging cast members eh. Pero I remember vividly na parang ang setup is may basketball court na. So parang na ulit yung treatment. Wala nang nagkaroon ng Agatom. Meron pa ring Agatom. May pinasa ko yung Mantle of Agatom sa isa pang bagong putik pwede ipasa. Parang nang ganun yung nangyari in effect eh. Kasi tapos nakaka-interact ko yung bagong Agatom. Okay. Cool. I don't remember kung merong ako nakitang clip nun online. Pero ewan ko. Hanapin nyo na guys sa YouTube. Baka meron. Yung nangyari kasi nun eh. Tao na ako, tapos merong bagong Agatom, ganyan, na nag-iimbestiga. Tapos, ang nangyari nung time na yun, inulit lang namin yung mga nagawa na naming topics before. So, for a business, parang lugi yun. Kasi pwede mo namang i-replay yung dati. Mga dati. Effective naman. Kumbaga, recognizable yung characters. So, wala pang production, no? Tingin ko nung time na yun, talagang, they decided to cut it off and instead, do replace. I think sa Knowledge Channel pa ata, meron pa nga daw ata eh. Actually, hanggang ngayon, meron pa rin. Ayun nga daw. Pero, ikaw, time to time sa akin. Pero ikaw, ano yung feeling mo nun? Paano ibinalita sa inyo yung news na na titigil na yung show? Actually, I don't remember. Talagang wala na lang bigla talaga? Parang I don't remember na wala na lang sigurong pumasok na script na pinadala sa akin. Ganun lang. Ito maganda yung tanong ni Mark D sa chat group natin. Natago mo pa daw ba yung costume? Nasa iyo ba? Marami nagtatanong sa akin yan. Okay. I would love to have kept that costume parang for remembrance. Pero ang nangyari noon, di natapos na yung show, no? I think they used our costumes, sineskwela costumes to be exact, sa audience entrance ng naka-display.
Oo, naka-display. Parang naka-glass, compartment dun sa audience entrance. So, pwede silang tingnan, ganyan. Tapos, pang Bostoyo sana, no? Oo. Kasi hindi ko property yun eh. Pero wala kang nagtabing kahit anong memorabilia? Baka naman pwede niyo ituro kung saan pwede magpagawa ng updated na hindi bakat. You know. Hindi, actually, trip ko yun Kunwari, pagawa ng parang um, 2.0 version ng Agatom na pang-adult. Mas kailangan nga bakat ngayon kasi macho ka ngayon saka grown up ka Macho na ba? Oo. Macho ba? Macho ba? pero meron ka bang kahit anong memorabilia from the show na naitabi? Just photos. Photos lang. Pero yun nga, what happened to the costumes, nung natapos yung duration of them displaying it, nalala ko, they stock it sa isang stock room where they just shop all the stuff na hindi na ginagamit from old shows. Tapos nagkaroon ng Bagyong Rosing. Nalala ko pa yung pangalan ni Bagyo. Nung time na yun, talagang malakas si Bagyong Rosing long story short, nasira lahat. Ng mga karamihan ng mga set, mga costumes, mga gamit na naka-stock doon sa sa warehouse nila. Ayun, so it's gone. Sayang. Pero ito, ngayon, ilan taon ka na? 30 plus ka na, no? I'm currently 38. 38. Ano yung kadalasan na may nakakakilala pa rin sa'yo sa labas? Madami pa rin ba na tumatawag sa'yo na Agatom sa gigs? Even sa gigs, kung saan man ako mapadpad. Feeling ko ako nga si Gru Tapos yung mga tumakanta sa akin ng sineskwela at tumatawag sa akin na Agatom, mga minions. Uy, tayo na! My minions! Pero lagi ka bang kinakantahan? Ha? Lagi kang kinakantahan? Yun yung mga yun talaga Yung kumbaga ang lakas ng recall ng sineskwela talaga Sabagay. Kumbaga kahit yung unang two lines ng chorus, imposible yung kapag batang 90s ka na nakanood noon, hindi mo maaalala. Pero does it ever get annoying or masaya siya? Ever since, hindi Feeling ko nga talaga parang mga kalipores ko sila Tapos nung nagkaroon ng Minions na movie, feeling ko ako si Gru. pero ako ang opinion ko, parang nasa level ka ni Parang nasa level ka ni Kuya Boji ng Batibot. Parte ka ng childhood ng karamihan sa amin Na parang ibang level yung Kuya Boji. Sige. Tanggapin natin. Sige. Tanggapin natin. Siguro higher level ng konti si Kuya Boji, pero parating ka dun Na parang may konting nakikiliti sa puso namin tuwing nakikita ka namin na pucha, may natitrigger na parte ng childhood memories namin pag nakita natin yung mukha ni Brennan. Ayun na nga. Marami nagsasabi din. Which is nakakatuwa. Kaya nga, yung handle ko rin sa TikTok, Agatom. Para, sige, kumusta kayo? Tapos pag nakita nila sa stream, makapumapasok sila, MJC, ano ba to? Ikaw ba si Agatom? Kamukha mo si Siniskwela. Tapos sinasabi ko, kami marami nga pala nagkasabing kamukha ko ka daw po. Kaya nga yung pangalan. Anyways, ito, ako specifically, natatandaan ko, yun nga, nung natapos yung siniskwela, ito walang halong steer to Hindi to steer dahil nai-interview kita ngayon. Sinubaybayan ko yung musical career mo. Ay, wow. And yung Kaya na nabalitaan ko nga na nandun ka sa Kaya and bata ka ni tama bang term? Under ka sa group ni Sir Ryan Cayabyab, yung Kaya, 'di ba? Actually, sobrang nakakatuwa para sa akin. May nakakaalala dun sa grupo namin Kaya. Sobrang bihira ako makarinig Mostly sineskwela yung exactly. Although kasama pa rin yun. But few even remember my P-pop group. P-pop group yun. P-pop yun. Ang lulupit naman kasi ng pero aminin ko naman, bilang lalaki, mas tumutok ako doon sa mga kasama mo. Andun si Luigi. Oo naman. Nagigets ko na yun. Oo. Sino kayong kasama mo doon na na black na girl? Ang mga kasama ko doon is si Shamara, yung tinatanong mo, si Shamara Faye. I believe she's still in the States. May family na rin. Okay. If I'm not mistaken, naging nurse din siya. Okay. Really short. Mahirap pala dumikit sa'yo, magiging nurse Tapos default naman yun kapag kadala. Ewan ko, parang sabagay, sa ibang bansa, yung mga Pinoy, parang default na number one or parang nangyayari is dahil magna-nurse or whatnot. Anyways,
not hating on on being nurse. Oo, walang problema. Ano yun? Noble job yun. Sa mga, saludo yan. alam mo na kasi ngayon, balat sibuyas mga tao ngayon pag yaman sila. Mga iba lang, yung issue lang yung ngayon, yung nakikita ko biglang sumusulpot online, yung nagagalit dahil sir, tinawag siyang sir. Sabi ko, iba naman to. Dati walang ganitong issue. Okay, going back. Yung isang member naman namin, si Tintin, she's a businesswoman. Okay. I think last I've heard, build and sell yung business niya. Okay, mga buildings yun. Big time si Tintin eh. Tapos si Luigi, siya yung naging vocalist ng Mojo Fly. Tapos nag-Itbulaga din siya. Oo. When Kichi left, siyempre si Idol Kichi Nadal, yun. Naging Mojo Fly siya, tapos eventually naging Dilara, yung banda niya. Dilara. Tapos nag-Itbulaga rin siya, naging commercial model din siya. Tapos ngayon, ang alam ko, she's still doing music with yung family nung husband niya, which is si Ali Alejandro, na son ng ating isa sa mga OPM icon, si Sir Haji. Okay. So, yun. And nagkakasama din kami minsan sa mga events din. I also do kasi backup singing work. I do session backup vocals for different artists. I started around 2013. So, I've done shows for KG Tandingan, Sir Martin Rivera, Sarah G. Nandun ka pa rin sa kumbaga nandun ka pa rin sa circle, no? Yeah. Pero yun nga yung ko, kasi una pa lang tanong dun sa Kaya. Ano ba ibig sabihin ng Oblivious? Kasi di ba yun yung title, yun yung isang kanta nyo? Walang kamalay-malay. Parang ganun, kumbaga non-existent ka. Pero guys, walang halong biro, lalo na sa mga, kung merong mga batang nakikinig nito. Search nyo yung mga kanta ng Kaya. Sobrang nakakatuwa yan. Ako favorite ko yung Oblivious nung sa kahit na wala ka masyadong letra doon at doon sa music video noon naka-jersey ka lang. Pinapanood ko ngayon yung music video, nakikringe ako sa sarili ko, feeling pare, pogi ako masyado. Napaka-pogi mo doon, pre. Napaka-pogi mo doon. Guys, search nyo ngayon. Pause nyo muna to. Alam ko nakikinig kayo sa Spotify. Tapos search nyo yung music video ng Oblivious. Doon nyo makikita yung kapugian ni Brennan. Tatlong babae nagkakagulo sa kanya habang nagpo-project siya doon. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Mayroong basketball player ako doon, mayroong reporter ako doon, may boy band ako doon. Saan mo nakuha yung jersey mo doon? Hindi ko alam, basta yung stylist namin noon. Ayun. Pero although it was fun being part of a group, especially at the helm of none other than our now national artist, si Mr. C. I've learned a lot of being part of Kaya. Tapos, siguro one of the notable things that I would say during my days as a member of that group is yung Taratena. If you remember Taratena, yun yung unang nanalo ng Himig Handog sa Himig Handog ba o Metropop? Yes, yun yung kauna-una ang Himig Handog sa ABS noon na song festival. We got to perform that with Kyla and V3. V3 grupo yun nung nag-compose ng kanta na ibang kasama namin. So it went on to win the grand champion title of best song for that Himig Handog. And ayun, yun yung pinaka-notable. Till now, nire-request nga rin sa akin yan sa mga streams eh. Sobrang naman kasi, sobrang catchy nung kanta na yun. Yeah. Diba? Talagang pag naalala ko yun medyo, yun yung advantage mo Brennan eh. Ang dami sa ginagawa mo, nakaka-trigger ng childhood. Siniskwela, Taratena. Pag naririnig ko yung Taratena, naalala ko yung high school days ko. Early 2000s yun, no? Early 2000s yun eh. Pero ito yung next ko. Naalala ko din, sumali ka sa Pinoy Pop Superstar. Yes. And naging first runner up ka doon 2025. Sino yung tumalo sa'yo doon? 2025?
next year 2005, sorry. 2005, na-adjust. So. Pero sino yung nakalaban mo sa finals nun? Si Jonah Viray. Jonalyn pa siya nun. Naging Jonah na lang. Yan. Medyo mahirap nga naman talunin yun. Hindi, tsaka nung time na yun, kung pakuntian ng mali, nung last song na pinaglabanan namin, which is yung My Miracle, okay. Mas malinis niyang nakanta yung song than what I did. I tried to do something sa pagkakaalala ko at the moment and hindi nag-work. Long story short, hindi nag-work yung plinano ko. Hindi ko na na-landing yung kailangan kong landingan. Parang basta alanganin yung naging tunog. So if pakuntian ng mali at saka palinisan, John na talaga yung winner dun sa round na yun. Pero ano ba yung parang ano ba tawag dito? Kasi after naman nung Pinoy Pop Superstar, alam ko nakapagtuloy ka pa sa Channel 7 nun. Yeah. Nakapag-SOP ka pa for a few years eh. Ano ba? Kamusta yung transition mo from number one, being a child, masasabi nating child actor, and then napunta ka sa musical group, and then you transitioned into a solo act. Ano ba? Nahirapan ka ba dun sa pag-transition mo into a solo act? Well, prior to being part of a group naman kasi, kumakanta naman na talaga ako, even sa sineskwela. May mga musical I was numbers the one kayo of dun. the talents na gumagawa ng mga jingles for the episodes din. And to make things clear lang din pala, people keep on asking kung ako ba yung kumanta ng theme ng sineskwela. Actually, papunta ako dun. Hindi talaga ako yung kumanta nun. Sino yung kumanta nun? Mr. C and yung mga students niya sa music school niya yung kumanta. So hindi masyado sumikat yung main singer nun, yung original singer nun. Parang random person Actually, lang. Actually, napag-usapan namin yan nung sa Zoom Skwela eh. Nabanggit ni Mr. C. Yun nga na students yun ng music school niya. Tapos parang binuo niya for that project. Tapos meron daw lumapit sa kanya minsan daw na sa grocery, sa island, sa pilahan na ng pagbabayad. Sa cashier. Sir, Mr. C, I was part of that group na kumanta nung So, yun. Hindi talaga ako yung kumanta nun. Although, siguro, dapat inangkin mo na. And I would say na parang katimbre ko siguro kasi bata pa ako ng time na yun. Tapos, what I sang na theme song na palabas na ETV is Bayani. Ako yung kumanta talaga. Ikaw ba yun? Di ako naniniwala. Dalawa kami. Si Maita Ponce, tapos ako. Yung unang verse, ikaw ang unang nagbuo ng bayang Pilipino. Grabe. Si Maita yon. Pero yung bayani, salamin ng aking buhay. Bayani, liwanag sa isipan. Bayani, sanglaw sa aking daan. Ako yon. Langya ka, Brennan. Kinikilig ako. Nag-goosebumps ako. Parte na naman na. Kita mo, parting-parte ka talaga ng childhood ng mga batang 90s, no? Kasi subconsciously, yun nga, siguro madaming di nakakaalam na ikaw nga yung kumanta nun. Na-trigger na naman eh. So, syempre, mag-google na naman sila ngayon yung Bayani na theme song. Yeah. Ano yun? Parang, madami ba nakakaalam nun? Or ngayon mo lang nailabas yun? I actually made a content on TikTok about that. Marami ring nagulat na parang, uy, ikaw pala yun. Kasi marami nga nagtatanong, sineskwela, hindi po ako yan. So sinabi ko, ito, Bayani, ako to. Speaking of TikTok, promote natin. Saan ba yung TikTok mo na yan? Kasi parang ang daming nangyayari tungkol sa iyo dyan sa TikTok na yan. Saan ka ba nila pwede makita ang mga social media channels? You can follow me on Instagram and X. Ang handle ko doon is Brennan_E. Sa X, mas doon ako mas nakikipagbartagulan kasi mas pagsakan ng kahit anong oras yun, di ba? Sa Facebook gusto ko medyo malinis yung wall. Kasi it's already toxic to begin with for other, yung mga feed, yung mga pumapasok. So, nililinis ko na lang yung Facebook ko. Sa X na lang ako nagkakalat. Lahat naman tayo doon nagkakalat sa X. Yeah, actually, mas mabilis yung balita doon eh. Mas, kung gusto mong ma-stress, browse ka lang sa X, ang dami mo makitang issue. Kahit anong klaseng issue pa yan, entertainment, sa balita sa ibang bansa, dito. Ayun, Brennan_E yan, sa X and Instagram. My Facebook is Brennan Espertines lang. Actually, I had Agatom Gaming channel dati sa Facebook. During the pandemic, gumawa ko ng gaming page. Panahon ng Axie Infinity.
Axie Kung nabalitaan niyo yan. Balik niyo yung 20 mil ko. Actually, we built a community nung time na yon with another good friend of mine na GMA singer din before, si Gio Comiya. Tapos nagkita na lang kami through a streaming platform during the pandemic. Ang nangyari kasi noon, most of us actually became streamers. We learned how to set up audio. Kasi meetings are gonna be online for however long, di ba? Hindi natin alam kung tayo na yun, gaano katagal yung lockdown. So, one of the things that God blessed us with na mga nag-stream is yung music platforms. And we found a platform na, sarado na siya ngayon. It's Sessions Live before, nagamit PC, naka-OBS, ganyan. Doon ko nakita ulit si Q. Tapos tsaka kami nagbuo ng community kasi gamer din siya, gamer din ako. Tapos Axie was actually pababa na nga nung time na yun eh. Medyo late na kami nakapasok. But the fact that we got to have maybe at least 50 to 100 scholars ata din yun. So nakakatawa lang nung dami yung scholars. Nag-pull in lang kami together. Okay. Oo. So and we had investors din na actually hanggang ngayon thankful kami na yung mga investors namin naintindihan nila yung galawan ng crypto and blockchain. So we're still in the process of paying them back. Pero kahit pa paano nababalik naman namin unti-unti. Especially itong nakaraang bull run. Sa mga naikinig ngayon, if my terms are jargon to you or parang mga gibberish, ayan, I'm also into kasi Web3 and crypto. I am an investor din sa mga crypto coins. So, marami nagsasabi scam siya, but if you know more of something, kahit paano you can leverage yourself to gain from it. Para mas maintindihan. So yun, going quickly, ayun, natutuwa lang ako kaya rin ang pumasok doon sa Axie and naging manager. Nakatulong kami na nung Christmas, nagbibigay kami ng mga, ito yung pinaghirapan mo, anong Gcash mo? Sabi ko, kasi gamer ako, tapos pandemic, tapos alam mo yun, parang it's something that nakita namin opportunity makatulong sa iba. Through gaming, na mahal namin gawin. So, ayun, up to now, I'm also promoting other projects na alam ko namang, siyempre, hindi ako basta-basta nagpo-promote ng mga any projects na hindi ko papasukan mismo myself. Which is tama. Kasi, maraming nagkalat na, dahil siyempre, may promotions din na payment or rates na binibigay sila without even thinking na, teka, baka biglang yung project na to, maraming mabiktima. Which is, nangyayari talaga siya. So, and minsan naman sa content creator side, walang rin control yung content creator. Kung pumasok din siya, kung naging biktima din siya. Although it's a rabbit hole. Balik tayo sa mga questions mo, brother. Ayan. So yun nga, na-try ka ng solo career mo. Pero tingin mo, kung halimbawa hindi ka natawagan doon sa ni Palikpik, di ka tinawagan ni Palikpik, tingin mo, ano yung napadparan mo ngayon? Nasa entertainment ka pa rin ba? I think I'd still be singing. Yeah, kasi first love ko talaga is music, other than acting nung sa sineskwela. My dad used to have a band noong panahon niya. I was growing up, I was listening to him rehearse daw, parang around 4 years old ako noon. Tapos he heard me humming along. Okay. Habang nag-rehearse siya. So, nakita niya, okay, meron something, may something to sa music, sa pagganta. He was my first vocal coach na nag-train sa akin. Mga piyesa ko noon, mga Elvis, mga piyesa niya, basically, piyesa niya nung time yun. Tapos sinasama niya ako sa mga gigs, umabot sa point din na, sige, hanap tayo ng mga singing contest. Nakapatong ako sa balikat niya. Dadaya kami, kung saan-saan, para lang sumali. So, I win some, I won some, I lost some. Pero yun yung naging training ground ko. Mga contest talaga na ang kalaban ko, mga 10 years older, 15 years older than me. I was around 5 or 6. Ganyan. Tapos sorry, go ahead. Eh yung smart guy, yung pageant na na-meet ko si Sheena, singing pa rin yung talent ko doon. Sineskwela, I still did the jingles nung mga episodes. So I think to answer your question, if wala yung opportunity noon na nakapag-audition ako sa sineskwela, I think I'd still be involved with music. Ito,
hindi ka naman bad-looking person. Actually, guwapo ka nga eh. Tapos, Naka madami naman, wala akong nagkakakrush pambayad sa'yo. Yun nga, wala rin ako pambayad sa'yo eh. Pero Quits yun lang. nga, quits lang tayo. Pero, nung natapos yung sineskwela, hindi mo kinonsider, since may acting experience ka na rin sa sineskwela, hindi mo kinonsider na maging matinee idol noon or maging actor? Talagang more on music talaga yung habol mo noon? Sumagi sa isip ko, pero sa loob ko, nakikita ko yung mga nakakasabay ko, hindi. Sino ba? Mga John Prats ang kasabayan mo noon eh, no? O mga John Lloyd nung time na yun. Nung John Lloyd, kaya mo yun eh. Mga ganyan. Pero I mean, let's be honest. Okay. In this industry, talent takes you somewhere, pero it's your connections. Again, dito tayo babalik. Connections. Your connections and how you are to those connections, kung paano ka makipagtrabaho at paano ka sa kanila nakikitungo, kung okay ka sa kanila. That's what matters mostly sa mga opportunities na pwede magbukas sa'yo. And at that time, wala naman akong connections. Ang iba kasi yung ABS-CBN Foundation sa talent center that time ng ABS. Iba yun. Totally different departments yun. And crossing over for me at that time, and doon yung start ng Ang TV. Ang dami. Sayang, oo. Ang dami talaga. So parang it just didn't happen na magkaroon ng opportunity mag-crossover ako from being part of sineskwela ng ABS-CBN Foundation to artist center or talent center pala ng ABS. Hindi na nangyari yung opportunity. Saka yung mga Star Magic, no? Yeah, yun. Eventually naging Star Magic yung talent center. Ito naisip kong tanong. Siyempre, yun nga, naging agatom ka, tapos halos kilala ng lahat ng tao yan. Sabihin mo naman sa amin, saan yung pinaka quote-and-quote weird thing na nagamit mo yung agatom card mo into your own advantage? Meron ba na tipong nahuli ka ng police, nakilala ka? May naalala nakakatawa. Well, nakakabusog. Ay, okay. Sige. Kasi, okay. naalala ko, we did an episode, tao na ako nito, graduate na ako ng agatom era. So, I was with Alison Luwalhati. Kung naalala niyo yung Pfizer na commercial na na nalaglag sa puno, yung naglagay ng parang yung nilalagay sa sugat na na produkto ng Pfizer dati. Kulay brown ba to? Parang kulay yellow, orange na ganyan. Pero white yung, parang tube lang siya. Anyway, siya yung kasi, sumikat siya sa commercial na yon. Okay. Meron siyang parang tagline noon na, hanapin ko nga, send ko sa'yo. Sige. Anyways, ayun, si Alison kasama ko noon, we did an episode on making donuts, yung mga donut shop. Okay. And yung napiling establishment to do that was, wala namang dito, no? Kahit anong sabihin kong brand. Kahit ano. Mr. Donut. Ayan. Okay, Mr. Donut. Okay. So, doon kami. Yung manager doon, di naging tropa-tropa na namin dahil whole day kami nag-shoot noon. Sa SM South Mall branch. Tapos, there was just one time, nagkaroon lang ako ng show na hindi ako agatom, doon sa mall mismo na, sa South Mall. Tapos dumaan lang ako, parang, I would like to say hi to the manager. I forgot the name na. Tapos, hello po, dito po ulit ako, kumusta? Siguro it was like a few months after na mag-record mag-tape dun sa na yun. Sa donut shop. Uy, kamusta ganyan? Binigyan ako ng 3 dosena ng donut. Natuwa. Magka-diabetes ka doon. Pero hindi ako agatom noon. I mean, pero sineskwela technically. I was still part of sineskwela nung time na yun. So, parang wow. Thank you po. Okay pa to. So, sino kasama mo? Talagang parang magsawa ka sa donut. Hindi ako nag-expect. Pero nakakatuwa na paano yung gesture lang na natuwa siyang naalala ko siya, na dinaanan ko. As in, I made it a point na kailangan daanan ko, nandun pa siya. Yun lang. Wala naman akong parang mga insidenteng para to take advantage talaga na. Hindi, wala ba tipong nahuli ka ng pulis, biglang, ay po, si agatom to. Walang ganun. Wala naman. Wala, sayang. Wala naman. Tapos, at tawag dito, until now, wala ka bang balak na maglabas ng bagong single or anything? Meron ka bang mga bagong kanta na ginagawa? May mga nakabangko, pero it's, I guess, yung schedule ko lang din and timing of releasing it. And
OC kasi ako. I'm my worst critic. Okay. If nagigets mo yung ibig ko sabihin, parang sa sobrang sa sobrang OC ko, hindi ko na nilalabas. Kasi parang marami kong gustong baguhin. Pero hope that changes soon. As throughout the years, I've done collaborations. Hindi nga lang pangalan ko na as Brennan. Okay. So you guys can check Baka Sakali by Sipol, which is SIPOL on Spotify. Banda ko rin yon. I have different bands kasi. Pero yung pinakamatagal na bandang nakasama ako talaga, na member talaga ako, is yung Sub-Project Band. We started 2011. Ito yung time na nag-transition ako na wala na ako sa SOP. Tapos an opportunity came na may nakatrabaho ako before sa mga concerts and shows na, oy, magbubuo kami ng banda. Baka interested ka, sali ka. Yun, Sub-Project, SUBPROJEKT. Ayan, yun na naman yung mga spelling na para lang paandar. So, we've been together for more than a decade. We're still together to this day. We do events. We released a couple of songs on Spotify. Check nyo na lang din. Search nyo lang yung banda namin. Tapos, I also did other projects during the pandemic na na-release din sa iba-ibang albums eh. So, if you search for my name kasi hindi lalabas yung mga yon. Tapos, meron din ako naging EDM album. Meron na parang... EDM? Hindi ko album yon. EDM na sa isang album ni DJ MOD. Tapos, meron akong alter ego na name nung time na yon. Element yung pangalan ko. Pero meron din ako dong track na Brennan yung pangalan ko. So, alala lang, parang something na napagtripan lang din namin na nung time na yon kasi EDM was the thing eh. Even Coldplay was doing it. Even ito ba yung accepting changes kasama mo si Dcash? Yes, Dcash is yung anak ni DJ MOD. Okay, cool. Yan. Sige, so check nyo yan, guys. Yung mga songs dyan na nandyan yung pangalan ko tsaka yung element na pangalan, ako rin yun. Okay. Ganda. May mga secret projects ka pala. Bakit hindi mo ginagamit yung real name mo? What's with the pseudonyms? Nung time na yun, for that EDM era, nauuso yun eh. Yung parang, I don't know, if naalala nyo, before, merong ding alter ego na name si Nancy Castiglioni na merong sumikat na song before. I forgot the song. Parang naalala ko yan. Pero, it was a thing. So, we tried to recreate it nung time na yun. Na parang just in case, sino yung element na to? Parang ganyan. Ayun lang. Pero yung real name ko talaga is Brennan. For those who are asking bakit Brennan, uso naman nung panahon natin nung 80s, 90s, yung parang love team. Aldab, ganyan. Or ano pa ba, Katniel, ganyan. Pinaghalo to. Yung mom ko, Brenda. Tatay ko, Hernan. So, Brennan. And actually, yung Brennan is really a female name upon doing my research. Parang English name siya na pambabae talaga siya. So, ang ginawa namin, single N. Meron din akong naitang Brennan na lalaki, pero mostly babae. Baka anak din ni Brenda yon sa ni Pwede. Julian, speaking of Nancy Castiglioni, Nancy Jane yung yung alias niya dati. Bilis mag-research ni kasi hindi parang kinati yung utak ko eh. Naalala ko nga rin na naglabas nga rin siya ng mga kanta niyan dati. Mga ganon. Pero sige, ngayon bigyan kita ng chance ngayon. Try to promote na lang kung ano yung mga pinagkakabisihan mo ulit. Saan ka pa nila pwedeng makita? Kasi parang yun ako na saktuhan kita sa TikTok one time nung in-invite kita. So, is that an everyday thing ba? Or tuwing kailan ka nila pwedeng mapanood sa TikTok? Actually, wala akong regular streaming schedule. I mostly am not at home with what I do. Basically, I do music. Music is life for me. Yun talaga. I do vocal coaching for recordings, ganyan, sa mga commercial ads. Minsan dito ako nire-record yung mga ads that I get to work on. Siguro one notable ad na nagawa ko dito, yung sa Army of the Dead ng Netflix na Tagalog theme nila. Parang ni-remake yung In or Out ni Sandara. Okay. So, ayun, dito ko ni-record yan sa bahay, yung Lucky Me noodles na mga iba-ibang ads. Putik Lucky Me?
Ang dami. Actually, marami na akong, kumbaga, bawing-bawi na yung setup ko dito sa mga ads na nagawa ko for Jollibee, Mr. Donut. Ito recently yung ano ba to? Yung Ganto na parang spin-off ng Gento, syempre ng SB. Yung for ano siya? Oyster sauce something basta Nor ba yun? Hindi ko alam. Basta yun. Yun yung pinaka-recent na project ko. Na siguro familiar yung mga tao since Gento yung pinagbasihan. So, bukod doon, because for recording ads, I also perform with my band still sa project for corporate events, weddings, tapos tawag dito, I also do backup singing. I still do backup singing for different artists. I'll be with Sarah G, X Bamboo, yung show nila last year. Actually, parang 1 year na running na yung yung show na yun. Magkakaroon sa Australia this August. So thankful na kasama kami sa Sydney and Perth. So kung meron mang naikinig dyan na taga Sydney o taga Perth na manonood ng show nila, huwag kayong mahiyang mag-hi, hello. Actually, tapos, may isang tanong dito, sino daw yung mga favorite, sino yung mga big singers na nabackupan mo na and sino yung mga favorite mo? Favorite na big singer na or kahit sinong singer na binabackupan mo, not necessarily Martin Nievera. Martin Nievera. Parang medyo magkalapit kasi kayo ng ng genre. And other than that, sobrang bait na tao ni Sir Martin. Sobrang bait ba? How he treats people. People love him kasi grabe siya sa lahat. Hindi siya wala siyang pinipili, lahat pantay-pantay, walang special treatment. Lahat special treatment actually. Naalala ka niya, siya pa yung lalapit, "Oy, kumusta?" ganyan. Total nasabi mo naman yung mabait, sino yung masama ko. Wala naman so far, thankfully. Ay, buti thankfully naman. Wala naman. Pero kumbaga naninibago ako dahil sa standard ni Sir Martin na parang ito talaga sa todo, kung saan siya kakain, doon din kakain yung banda. Wow, yung mga ganun, na parang you don't get to experience that with everyone. And kumbaga, hindi naman namin expect na ganun yung magiging, parang magpapamper kami, mas-spoil. So, pag sa iba, parang hindi naman, makontrol na makompete ka, parang, okay, ako lang naman na hindi kami kumain kung saan kakain yung artist or what not. Pero makakompare mo kasi nga nasanay ka na ganun yung treatment sa banda. And wala naman akong parang bad experience sa mga na backupan or naka-work with. To mention lang din yung mga ibang nakatrabaho ko. Yan, like I mentioned kanina, sina KZ, sa mga concerts niya, sino po ba? Recent, sina Papa Pino nag-concert siya. Si Aramina nag-concert. Ako dyan. Si Aiza Segura. Itong nakaraan lang. Ayan. Yung mundo kasi ng session musicians, maliit lang din yan. And kumbaga, I'm just thankful to have the opportunity to work with different musical directors in different groups. Throughout the years. Ang dami kong nakakatrabaho din sa mga projects din ni Mr. C. Nakita kami recently. Meron isang private party, tapos siya yung kinuhang musical director to do the whole show for the celebrant. Ayan, so nakakatuwa lang na I get to experience working with the country's cream of the crop musicians through session work na ganito. And ang dami ko rin natututunan, like how to do backups is really different from singing solo. It's a totally different world. Kasi hindi din naman ikaw yung nasa fronta, and all the nuances, all the details of the backing vocals, kayo gagawa nun. Ibang mundo yun, mag-aaral ka lang ng kanta na, okay, ito yung how the song goes, the melody. Iba yung nag-aaral ka ng harmony in context dun sa lead vocals. So, ayun, masaya din siya. It's something that I enjoy doing. And siguro ang pinaka naging foundation ko nga nun is yung Kaya Days ko. Singing in a group. Diba? It's kasi when you sing in a group and you do harmonies, you try to adjust and not stand out. Para magsama-sama talaga. Yes, para mag-blend talaga. Diba? So yun naging training ground ko. Doon ko nagamit yung natutunan ko sa Kaya going into backup singing. Ayan.
Ito isa sa laging huling tinatanong ko pag may nag-guest dito. Hanggang kailan mo balak gawin to? As long as I am able to. Mahal na mahal ko music eh. And ang dami kong natututunan and mga nabubukas na opportunities. One thing leads to another. So, na-excite ako kung ano pa pwede ko pang magawa. Actually, maraming nakapila din ng mga projects na na-excite akong gawin soon na hindi ko pa pwedeng i-discuss ngayon. Pero I will say it's related to yung mga kinalakihan natin ng 90s na project. Wow, maganda yan. So, kaabang-abang yan. Kung mag-materialize to, siya, nakakatawa kasi I'll be part of it sa music side. Okay. Kasi nauuso kasi yung mga projects na medyo retro eh. Parang katulad nga nung project nila Paolo Contis nung huli. Nag-ano sila ng parang magkakasama silang mga tabing ilog. So ito parang nandun sa same level nun. Yes. Actually, mamaya na lang, bubulong ko sa inyo pagkatapos ng recording. Sige. Yan ang advantage ng Patreon. May mga secrets kang naririnig. Yeah. So ito, pero, wag nyo lang yan pambira. Ako madadali kapag... secret lang natin yan. Secret lang natin yan. Pero ito na, dito na tayo sa last part ng show. Meron kasi kami ditong tinatawag last part ang bilis na. Isang oras lang kasi yung pangako, yung sinabi ko sa iyo para pag ganahan ka pa ring bumalik dito. Madami pa tayong pag-uusapan pag may chance na makabalik ka dito. Pero meron kasi kaming tinatawag na signature questions dito sa Machong Chismisan. Okay. Na ito walang biro sinagot na to ng mga kapitagitagang tao nung nag-guest dito nung nag-guest dito si Attorney Chel Jokno, sinagot niya to. Nung nag-guest dito yung sila Tuesday Vargas, sila Baron Geisler. Pero ito tatlong tanong lang to. Una. Yes. Kung gagawing life story yung buhay mo. Kung gagawing life story yung buhay mo. Sinong artista yung gaganap sa life story mo? Artista? Sino yung tingin mo na pinaka-perfect na gaganap sa'yo pag ginawang life story? Artista ngayon parang wala akong makita. Okay. Pero yung kamukha ko daw kasi nung time na nag-aartista din siya, si CJ Muere ng Starstruck Batch 2. Naalala ko yung CJ Muere na yan. Lagi kaming pinag-aano niya noon na parang magkamukha kami, ganyan. Pero kung merong current na nagpa-perform pa rin, kasi ang balita ko dentist na siya ngayon. Dentista. Si theater actor, si Popert Bernadas. Lagi kami na pagkakamalang parang twins, ganyan or whatnot. P-O-P-P-E-R-T. Part siya ng Ryan Kaya Biab Singers and lagi rin kami nagkikita sa mga events. Bernadas. Yes. So yan. If ever meron man siya. Hawig mo nga. Or si Aura. Pwede rin. Kasi versatile naman si Aura eh. Versatile naman eh. Actually, natawa lang din ako kasi meron isang rehearsal, nag-backup ako for Meme. Sa concert niya, yung recent concert niya sa Araneta. Tapos, siyempre, guess niya si Aura. Tapos, kaharap ko si Aura. Parang pinicture ako, parang medyo hawig Tapos maganda pa picture kayo magkasama. Pinost ko yung picture niya, tapos sabi ko, as profile picture. Sabi ko, felt cute, might delete later. Ang daming, pak! Wow! Sumabog ba social media mo? Check niya hindi ko lang kung nasa Facebook ko ata siya na profile. Hindi ko lang kung sa Instagram nalagay ko. Hindi, puntahan nyo na guys yung social medias ni Sir Brennan. Brennan E sa Instagram, Brennan E, tapos sa TikTok, Brennan S. Martinez. Tapos sa Facebook diretso lang din. Huwag nyo kakalimutan ilagay yung signature natin Ilagay nyo doon na Machong Chismisan brought me here para alam ni Sir Brennan na dinalo kayo from this episode. Yan. Okay, yung next, so okay na, pasado na. So yung gaganap na artista, nasabi na niya. Para sa akin, si Aura, para medyo may bale. Para may medyo may bale. For the win. Ito naman, ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy? Durian. Marami nababuhan pero nababanguhan ako sa durian. Pero masarap naman din kasi yung durian. Oo, meron pa ako sa ref ngayon eh. Uy, okay yan. Parang ansarap tuloy. Parang ayoko tuloy buksan yung ref mo. Di tsaka parang ice cream siya kapag yung sobrang nasa freezer. So, tsaka naka-airtight naman siya so hindi nahahawa yung ibang Ito yung isa sa mga pinakamahirap na tanong pero again, sinasagot to ng mga tinatanungan. Kaya yan. Hindi to math. Malayong malayo sa math to. Brennan, ano ang iyong
paboritong porn search term. Para siguro naalala ko nung time na curious ako, ano ba yung dildo? Ayan, parang sabi ko, kasi marami yung mga nung college days, parang maraming nag-uusap, yun, ganyan. Sabi ko, ano ba yun? Parang foreign term siya sa akin. Oo. So, sinerge ko, ito pala yun. Okay. Pero kung halimbawa, ngayon, tututukan ka ngayon. Kasi ako, bibigyan kita ng background. Ang sa akin is Japanese group POV. Okay. Naku. Ngayon, kunwari tututukan ka ng baril ngayon. Magsa-search ka ngayon. Ano yung isa-search mo ngayon? Isa-search ko ngayon, if ever, yung giant dildo. At dyan po mga kaibigan, nagtatapos ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Sir Brennan Espartines ng Sineskwela fame at ng Kaya fame. Sir Brennan, last time, ano yung mga bagay na gusto mo i-promote para sa mga listeners ng Machong Chismisan? Ayan, again, thank you, Brother Makoy, Machong Chismisan, for having me today. Follow niyo lang ako sa mga social media accounts ko, yan, sa X, sa Instagram. I stream on TikTok. Not regularly, so pwede tayo magbardagulan doon. And hopefully I could get to release at least maybe a song before the year ends na original. Ayan. So, sana abangan niyo yun. But for the meantime, you can stream my other songs that I did with Sipol, which is Baka Sakali, and Tadhana by Subproject, mga mapanakit na kanta. Di ba? Ganun ang gusto nyo ngayon. Sakto ngayon yan, maulan Baka Sakali by Sipol and Tadhana by Subproject. Check those out. Ayan, magpo-promote lang ako, Sir Brennan, and habang nagpo-promote ka, paalala ko lang, sabihin ko lang pala sa'yo, sa closing, kailangan mo na isang catchphrase na best na magde-describe sa'yo. So, tipong, ako si Brennan Espartines, mataas tumalon, malalim bumaon, something like that. Ipo-promote ko lang yung mga socials namin. So, guys, you could follow us on Twitter, on X, actually, sa lahat ng social media platforms, Machong Chismisan, sa lahat ng social media platforms. Ako naman, you can follow me at Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms. And kung may extra kayo, kung gusto niyo ilibre yung show para makapag-record pa kami at mas makapagbili pa kami ng mas magandang equipment, you can do so by joining our Patreon account. It's patreon.com/machongchismisan. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Isang mabilis na shoutout nga lang pala. Muntik ko na makalimutan sa ating mga kaibigan na podcast. Nandyan yung pinakapaborito kong podcast, which is the Kislot Chronicles podcast. Nag-guest ako dyan last time at nakalabas na yung latest episode nila. Follow nyo rin yung Backtrip, Architalks podcast, Tigas Tito podcast, Pinoy Mimeology podcast, Buhangin Brothers 25%, 3040 podcast, at saka yung Tatayhood podcast. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Sir Brennan Espartines na nagsasabing, what's up po yung mga batang 90s? This is Agatom, ang expert sa pasukan kung saan-saang sulok. Nga po pala. Lumilit si Agatom kung saan-saan. Lumilit. Yun pala, niyayabang mo ba sa anak mo na dati kang superhero? Hindi naman. Actually, parang nung nakita niya ako noon, naaaliw lang siya. Hindi naman niya tinatanong. Alam naman niya, parang nagtataka siya. Nandito ka rin sa TV. Ganun lang. Pero hindi naman yata sa akin, dati lipad ka nga. Hindi naman. Last na tanong. Sa suntukan ni Ant-Man sa ni Agatom, sino mananalo? Siguro si Agatom. Feeling ko si Agatom Oh, kaso, ang disadvantage lang ni Agatom, wala na siyang costume. At yan pa mga kaibigan. Yung costume niya na-update Sabagay. At yan pa mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.